Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, itatanong natin ngayon, ano yung nagbago sa inyong dalawa? Lalo-lalo na ngayong buwan na to, okay? So, titingnan natin yung you versus them, okay? Ano yung pinagbago nyong dalawa? Ayan, so tingnan natin ngayon, ano? So, unahin ko muna ay ikaw. Then, kasunod itong card na to, sa kanya ko gagamitin, okay? So, ikaw muna, no? Anong pinagbago mo ngayong buwan na to? Okay? Then, mamaya tatanungin natin kung ano naman yung pinagbago niya, okay? Ayan, start na tayo. Ano yung pinagbago mo ngayong buwan na to? Give me the message. Oh. So, meron akong nakitang Scorpio, Cancer, Pisces. Merong Aries, Leo, Sagittarius. Merong Gemini, Aquarius, and Libra. Then, meron din akong nakikitang Virgo, Capricorn, Taurus. So, halos lahat nandito na. Okay? Ayan, ayusin ko lang to. Ayan, start na tayo. So, ikaw muna yung unahin natin, ano, bago siya. So, dito, no, kumbaga, nakikitaan ko dito, malaki yung pagbabago ng emotion mo rito, okay? Maging sa direction or sa personal mong lakas ngayong buwan na to, okay? So, dito, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, nagkakaroon ka dito ng emotional maturity, then clarity, okay? So, handa ka na ngayong harapin yung totoo mong nararamdaman. Medyo pinapaalala lang ng card dito, no? Na wag masyadong kontrolado o rigid sa proseso, no? Lalo-lalo na sa pagbabago. So, dito, ikaw, ano, lumabas yung Queen of Cups dito, then sinabay ng Judgment dito, and Temperance dito, okay? So, naka-reverse ng Temperance dito. So, nakikitaan ko dito, no, sa Queen of Cups, dahil naka-upright siya dito, mas malambot na yung puso mo ngayon, ano, dito sa Queen of Cups. Mas marunong ka ng marunong ka ng makinig sa damdamin mo at lalong-lalo na sa iba, okay? So maaaring nagiging empathic ka or marunong nang magbigay ng pagmamahal nang hindi ba nasasaktan, okay? So dito, dahil lumabas din tong Judgment, ano, nangangahulugan dito na andito ka ngayon sa spiritual awakening, okay? So, para bang nare-realize mo na kung saan ka nagkulang noon, okay? At ngayon, gusto mong baguhin yung direction mo, okay? So, may rebirth energy na nangyayari sa'yo ngayon, okay? Gusto mo bang ng bagong simula? Yung iba sa inyo, ha? So, dahil dito, lumabas din tong Temperance, ano? Nakikitaan ko dito na kahit ba gusto mo ng balance, ano, medyo may struggle ka rin dito, okay? Sa reverse, dahil naka-reverse ng Temperance. Yung mga tipo na nagiging struggle ka pagdating sa patient at maging sa timing, okay? So, maaring nagmamadali ka sa isang bagay. So, dito, no, pwedeng sa love, healing or decision making, ano, merong pagmamadali dito. So, nire-remind ka dito na hindi lahat ng kailangan ay dapat ayusin, okay? So, dito, sinasabihan ka dito na kailangan mong maging patient at kailangan balance, lalo-lalo na sa gagawin mong hakbang dito, okay? So, dito, dahil lumabas ang Knight of Pentacles, ano, then sinabay ng Emperor Reverse dito. So, nangangahulugan to na patuloy ka pa rin kumikilos, okay? Kahit ba medyo mabagal. So, nakikitaan ko dito, consistent ka, na nagiging responsible ka, maaaring sa trabaho or pwede rin sa personal goal mo, okay? So, nakikitaan ko dito yung slow but sure, okay? Yung energy mo ngayon. So, dito dahil lumabas tong The Emperor Reverse, ano, nakikitaan ko dito na
Dati, gusto mong kontrolin yung lahat. Ayan. So, dito, no, ngayon, natututo ka ng bumitaw pagdating sa control. Okay? So, minsan rin, pakiramdam mo, wala kang power. Lalo-lalo na sa sitwasyon na nangyayari sa inyo rito. So, pero dito, no, para bang natutunan mo na lamang na magtiwala sa flow ni universe. Okay? Baga pwedeng pinagpapasa Diyos mo ng lahat, or hinahayaan mo na ang lahat. Ganon. Hindi mo na masyadong kinokontrol yung sitwasyon ngayon. Okay? So, dito, ano, dahil lumabas din tong Nine of Wands dito. So, naka-reverse siya dito, ha. Then, the Four of, nakikitaan ko dito yung Nine of Wands. Then, lumabas din yung Four of Cups dito. Okay? So, nakikitaan ko rin dito yung Nine of Swords. Okay? Kumbaga, naka-reverse si Nine of Swords dito and the Nine of Wands. Then, sinabay ng Four of Cups. Naka-upright. So, nakikitaan ko dito, no, pinapagaan mo yung bigat ng dala mo dito. Okay? Kumbaga, para bang bumibitaw ka na sa takot, sa trauma, or sa mga bagay na paulit-ulit mong pinaglalabanan pagdating sa sarili mo. Okay? So, unti-unti mo nang hinahayaan yung sarili mong magpahinga dito, okay? So, dito, nakikitaan ko dito na may moment ka pa rin ng emotional disconnection, okay? So, may time na boredom ka or boring ka sa sitwasyon, ano? Para bang may part ng sarili mong naghihintay ng spark ulit, pero gusto mo ng something real or meaningful, okay? So, dito, dahil lumabas din tong Three of Wands dito, nakikitaan ko dito na merong magandang balita na parating, okay? So, nagsisimula ng gumalaw yung plano mo. Ayan. So, may mga progress kahit mabagal. Naghihintay ka ng resulta ng mga desisyon mo, okay? So, nakikitaan ko dito, handa ka ng magbukas sa bagong possibilities, okay? So, dito, dahil lumabas din tong The Wheel of Fortune and the Lovers, then the Eight of Swords reverse, okay? So, nakikitaan ko dito, may kapalit, meron nakikitang kapalit na blessing sa mga pagsubok mo, kapalaran mo, na mismo yung gumagalaw ngayon, So, dito, kung dati para kang stuck, ngayon unti-unti nang umaayos yung lahat, okay? So, dahil lumabas din tong The Lovers, may matibay na connection sa isang tao. Pwedeng meron kang kadiling na Gemini. So, ngayon maaari nagkakaroon ka ng clarity kung sino o ano talaga yung mahalaga. Okay? Pwede rin choice sa love, commitment, then reconciliation. So, mas malalim na yung relasyon na nakikita ko dito. Okay? So, dito, meron lang konting delay dito, ha. Pwedeng communication, pwedeng movement, okay? Maaring pinababagal lang ni universe yung takbo para makasabay ka sa emotion mo at pwede rin sa isip mo, okay? Hindi ibig sabihin walang progress. So dito, nakikitaan ko lang dito, divine timing lang talaga, okay? So ngayon nakikitaan ko dito, ngayong buwan, yung iba sa inyo very grounded ka, emotionally mature ka, kahit medyo may internal balance, internal imbalance, or impatient pa rin, ganyan. Yung lesson mo dito, natututunan mong makontrol yung mga bagay-bagay, Kumbaga, nagtitiwala ka na lamang dito, okay? So, kapalaran mo yung gumalaw, yung pabor sa'yo, okay? So, lalo-lalo na pagdating sa love at sa mga purpose mo, pwedeng iba sa inyo, hinahayaan mo na lang si Divine yung kumilos, lalo-lalo na sa mga to, okay? Ayan, so tingnan naman natin kung ano yung side ng person mo. Give me the message. So, ngayon, ano naman yung side ng person mo ngayong buwan na to, okay? Kasi dito, yung iba sa inyo, karamihan nag-matured ka. So, tingnan naman natin kung ano naman yung side ng person mo. Give me the message. Ano yung nasa side, ano yung kanyang nararamdaman or ano yung nangyayari sa kanya ngayong buwan na to. Give me the message. Para naman sa person mo.
Wow. So, meron ditong the sun. Meron ditong ten of swords. Temperance din. Pareho kayong naka-temperance reverse ha. So, meron ditong the chariot reverse. Ace of cups. Excuse me. Page of wands reverse. Then, lumabas din itong seven of wands upright. The Hierophant reverse. Six of pentacles reverse. So, seven of cups. Merong death. Queen of swords. And the wheel of fortune reverse. So, meron akong nakikita dito na Gemini, Libra, and Aquarius. Malakas din yung Sagittarius. Meron din akong nakikitang Aquarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius. Malakas yung Taurus. Meron din akong nakikitang Capricorn and Virgo. Okay? So, halos lahat dito, no? Nangingibabaw lang dito si Taurus, si Sagittarius, at si Aquarius. Meron ding mga ilan-ilan Pisces. Okay? Ayan. So, start na tayo. So, dito, no, nakikitaan ko dito kung ano yung nagbago sa kanya ngayong buwan na to, no. Makikita dito, malaki din yung pinagbago ng person mo, lalo-lalo na sa transformation. Kaya lang, medyo mabigat at magulo lang yung sa kanya kumpara sa'yo, okay? So, nakikitaan ko dito, no, meron ditong pagwawakas or paggising. Nakikitaan ko rin dito yung emotional na pagbangon, okay? So, lumalabas dito, no, dumaan siya sa sakit or ending. Pero ngayon, no, parang unti-unti nang nakakakita ng liwanag. So, kahit hindi pa lubos na handa or stable siya dito sa Ten of Swords, no, nakikitaan ko dito na ito yung simula ng pagbabago niya. Literal na rock bottom card to, no, kasi may natapos o bumagsak sa buhay niya na maaring relasyon, tiwala, sariling paniniwala, okay? Nasaktan siya ng sobra, pero ito rin yung dahilan kung bakit siya nagising dito sa Ten of Swords, okay? So, dito, no, dahil lumabas tong the sun, naka-upright siya rito. So, after ng storm or yung after dito sa Ten of Swords dahil sa kaguluhan na naranasan ng tao na dito, nakikitaan ko dito na unti-unting lumiliwanag dito sa the sun. Kasi dito, no, kahit papaano, mas nakikita niya na yung katotohanan at may pag-asa pa rin sa puso niya. Para bang unti-unti siyang nagiging mas positive kahit galing sa madilim na sitwasyon, okay? So, dahil lumabas din tong temperance reverse, then the chariot reverse, and the ace of cups upright, ano, nakikitaan ko rito na parehong imbalance at kawalan ng direction dito, okay? Pero kahit ganun, ano, nais niyang bumawi or ayusin yung sarili niya, pero hindi pa siya stable pagdating sa emotion niya at spiritual, okay? Pati nakikitaan ko dito na para bang gusto niyang gumalaw pero hindi pa niya alam kung saan siya tutungo. Alam mo yun? So, yung lesson lang sa kanya rito, no, kailangan niyang matutunan maging patient at maging aligned bago siya kumilos, okay? So, dito sa Ace of Cups, ano, naka-upright siya. Lumalabas dito na merong bagong emosyon, bagong pagmamahal o bagong simula na nangyayari sa taong ito dito. So, pwedeng ito yung bagong relasyon or pwedeng self-love na unti-unti niyang binubuo sa kanyang sarili. Meron itong softening sa puso niya ngayon, okay? So, kahit galing siya sa sakit dito sa Ten of Swords, ano, bukas pa rin yung pagmamahal niya or bukas pa rin siya sa pagmamahal muli. Ganon, okay? So, dito, dahil lumabas din tong Page of Wands reverse dito, then sinabayan siya ng Seven of Wands upright and the Hierophant reverse, ano. So, dito, no, hindi pa siya consistent dito sa Page of Wands reverse. Para bang nawawalan siya ng gana or inspirasyon minsan, ha.
Siguro dahil takot na magkamali-muli, ganon. Pero may passion sa loob niya rito, pero takot pa siyang magsimula ng panibago. Alam mo yon? So dito sa Seven of Wands, nakikitaan ko dito napaka-defensive ng kanyang energy. Pinoprotektahan niya yung sarili niya ngayon, okay? So ayaw niyang maulit muli yung dating sakit na naramdaman niya. Kaya may tendency siyang maging guarded dito, no? Kahit bago gusto niyang magbukas sa bago, okay? So, lumalabas din dito sa The Hierophant Reverse, yung bang tipo na hindi siya sumusunod sa dating rules or structure, kasi dahil lumabas ang The Hierophant dito and the Six of Pentacles Reverse dito, so nangangahulugan dito na maaring may rebellious face siya ngayon, okay? So, yung bang ayaw niyang magpakatali o sumunod sa dati niyang pattern pagdating sa relasyon, okay? So, dahil dito, hindi rin siya nakakahanap ng balance. Kasi dito, parang minsan, bigay na bigay siya tapos biglaang naglalayo, okay? Or biglaang I mean yung tipo bang ganito. Pagdating sa isang relasyon, bigay na bigay siya tapos biglang nawawala, okay? Kaya medyo guarded siya dito, okay, sa Seven of Wands. Pero dumating din dito yung Death, Then sinabayan ng Queen of Swords and the Wheel of Fortune Reverse. So nangangahulugan to na nagkakaroon pa rin to ng transformation. So nakikitaan ko dito na meron ditong pagbabago. Ibig sabihin, bahagi ng sarili niyang tinatapos, ganyan, or ugaling hindi na bagay para sa kanya, pananaw na luma, or connection na kailangan ng bitawan para mag-evolve, okay? So, may pagbabago na nangyayari sa kanya dito sa The Death. So, hindi ito madali, pero merong growth na nangyayari sa kanya rito, okay? So, sinabayan pa ng Queen of Swords dito. So, nakikitaan ko dito, ngayon, mas matalino at mas detached na siya mag-isip, okay? Hindi na siya agad-agad nagpapadala sa emotion niya rito, Pero minsan dahil sa sobrang logic niya mag-isip, nagiging malamig siya or mukhang walang pakialam. Alam mo yun? So dito kahit sa loob niya may nararamdaman pa rin siya. Pero dahil lumabas ang Queen of Swords, nagiging very cold siya or pwede ring mailap ang datingan ng person mo rito. Okay? So dito dahil lumabas ang The Wheel of Fortune Reverse, pakiramdam niya ngayon, para ba siyang hindi pa siya sinswerte. Alam mo yon? So, dito, para bang paulit-ulit yung cycle o delay na nararanasan niya. Tulad ng card na to, okay, sa The Wheel of Fortune Reverse, may timing din ito, baka nasa post or naka-stuck pa lang, yung stuck stage or post stage, pa bago siya tuluyang magbago. Lalo-lalo na yung ihip ng hangin sa kanya rito. Okay? So, dito, yung person mo ay dumadaan siya ngayon sa, alam mo yung matinding ending na pagbabago. Okay? So, pero ngayon, nagsisimula ng magising at bumalik yung liwanag sa puso niya. May healing, pero mabagal. May love pa rin, pero guarded. Okay? So, gusto niyang magbago, pero minsan, feeling lost pa rin siya, ganon. So, kapareho mo, pareho kayong ng Wheel of Fortune, ikaw lang dito ay naka-upright, so gumagalaw yung iyo, pumapabor sa'yo, then yung kanya naka-reverse, parang delay pa, ganon yung sa kanya rito, So, ibig sabihin, pareho kayong nasa process, pero mas ahead ka sa healing kaysa sa kanya, okay? Ayan, ito lang nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.